Ay, bago ko pero kasi Kumuna kayo? Kumuna yung kakata bago tayo lumarga sa ano? Hello po. Ang luwang ng ano mo sir, parang bahay ng politician. Ako Ay, ganito. Parang tatakbo sa susunod. Dito kasi ako nagpapamiting pagka ano ng members. Tinanggal yung ano. Ah, talaga sir? Nung na-acquire mo, may lakatan na? Wala po. At tinamnam mo sir? Ang lakatan ko talaga, ito kasi composition nito is sa Balatundan sa Lakatan. Kunti lang lakatan nito, ang lakatan na marami ko doon sa kabila. Ah, so sa Balatundan, lakatan yung ano mo. So, pumunta tayo dito, sir. Yan. Iba rin. No, presko rin pa dito kahit paano. Walang electric fan pero Yes sir. presko pa rin. Pumunta kayo, sir. Pati yung lamesa mo, ang ganda. Oo. Nakita mo yung lamesa ko doon sa sa garahe ko, yung personal table ko, may tatak din na pal yun. Yun yung kamatsili, pero yun. Kamatsili. Kaya Pula matibay yun, pula. Oo, matibay talaga yun. Oo, hardwood talaga. Matibay yun. Marami kong pinagtistisan nun, inaayawan kasi matigas. Buti nila may, yung nag-arkila ng isang, ko doon, kubo ko doon sa isang farm. Oo, sabi niya hardwood yan. Ano siya, ang trabaho niya kasi furniture, tagagawa ng furniture. Pinagtyagaan niyang nilagari. Kasi yung iba, inayawan dahil matigas daw yun yung kamatsili. Pumuna kayo, madam. Yes sir, yes sir. May monitoring board ako doon kaso nung tag-ulan, nagkaroon ng moist. Ayan. Monitoring board ng activity dito Activity, sa farm. oo. Hindi ko na kasi katatapon ng tag-ulan kaya Sir, curious lang ako, nanonood ka rin ng agribusiness? nanonood ako. Okay. Nanonood din ako. Kasi wala naman akong idea sa pagsasaging Through YouTube lang naman talaga. Si Sir Pal, Perfecto, Aquino, Likiran. Yes, Kaya hello si po. Sir Pal. Or tawag sa inyo, Kuya Pal. Kuya Pal. Ayan. Okay, Kuya Pal. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect, happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Meet the Agribusiness Connect panelists. Rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. At nandito po tayo sa Kalasyaw. Mangaldan po. Mangaldan. Mangaldan na ito. Mangaldan po. Part na to ng Mangaldan. Barangay Usyong, Mangaldan. Nga pala, Mangaldan nga pala. Opo. Mangaldan, Pangasinan. Si Sir ay napakadaming farms. Tama, Sir? Medyo Iba-iba? nakapaso-paso lang. Iba-ibang location. Iba-ibang location. So dito kontrata sa... yung mga iba. Kontrata yung iba. Which is ang main mo na farming is mango. Mango and banana. And banana. Yes. Pati banana nakakontrata, Sir? Mayroon akong 50 hectares sa Tarlac na kontrata pero sad to say na failure yun dahil
yung type ng soil hindi angkop Hindi sa maganda. banana. Oo. Pero sa 50 mangga, hectares. Oo. San Jose siguro to? yes po. Banana, saan pa yung ibang kontrata mo ng banana, sir? Yun lang ang malawak doon. Actually, 7,000 trees ang tinanim ko doon. Saan po yan? Sa? Yung sa Balante. Ah, Pero okay. dito, meron akong parang 4 na farm ito. May Kalat-kalat kanya-kanyang, oo. Tag ilang hektarya per farm? Kunti-kunti lang. Ito lang ang pinakamalawak to. Mas lang, kulang-kulang 2 hectares to dahil sa kabila, meron tayong kalahati lang. Kasi yun lang naman napundar pa natin kasi alam mo, galing tayo ng Sa baba rin. Sa baba talaga. As in, walang-wala tayo noon. Ngayon, sir? Wala pa rin. Wala pa rin may pagyabang. Pero unti-unti, alis kahit pa paano, nakakabangon Yes, sir. dahil sa sipag at tiyaga. Opo. Ako, isinilang talaga akong walang-wala, mahirap Talaga, talaga. sir. 16 kami magkakapatid. 16? Yes, 16. So, from 16, kanya-kanyang ano rin yan, diskarte paano makapag-aral. So, Ang parents mo ay farmer? farmer din siya at least, and then wala talaga rin siyang lupa kundi tenant din siya. Tenant. As in, wala kaming lupa. So, wala rin ako minana sa kanila na kundi ang siguro masasabi ko lang minana sa kanila yung kabutihan, asal, sipag na pinaano sa atin ng mga parents natin. Oo. So, yun yung dala-dala ko ngayon. Kaya siguro nandito ako ngayon sa ganitong stage dahil yung mga pangaral ng mga parents natin, dala-dala natin. Yung mga kabutihang asal na ano. By the way, bukod doon sa saging, sir, sabi mo lakatan, saba, and Latundan. latundan. Okay. Okay. Bakit po kinumpleto mo yung tatlong pinakamagagandang saba? Ayun, maganda yung tanong yan, sir, kasi maraming mga business-minded na tao, kaya negosyante, no? So, hindi iniisip yung impact ng kanilang mga negosyo. Una-una, halimbawa, kayo, gusto ko magnegosyo ng hardware o kaya itong mga spare parts. Kung magninegosyo ka ng spare parts, ang nakikita mo mga tricycle na gumagala dyan is mga Honda lahat. Bakit ka bibili ng spare parts ng Yamaha? Di ba? So, wala nga binta. So, kailangan aralin mo muna kung ano yung malakas dun sa area mo na pwede mong ipangtapat o paging negosyo para in the sense na yung may binta ka kaagad. Hindi ka pwedeng mag-put up ng isang business na alam mong hindi angkop dun sa area mo o sa bayan mo. Ay, ang kang mangyayari dun, hindi mo lugi ka kaagad. Dahil wala kang magiging binta nun. Yes. Diba? So ngayon, balik tayo dun sa saging. Yung tatlong saging. Tatlong saging. Actually, ang origin ng saging na ito, kaya ako nagkaroon ng idea o kaya pinalaki ko itong business. During pandemic time, may na-acquire ako doon na almost 1 hectare doon sa kabilang barangay ng Mahaldan din. Nung pandemic kasi, lockdown lang ng kalsada. Diba? So, ang mga tao, pag tumatakas yan, dumadaan sa mga bukid-bukid. Okay. Ay, yung na-acquire ko na lupa na yun, tinamnan ko ng 100 na puno ng mangga. Parang ganyan lang, seedlings lang. Okay. Ang problema, nung pandemic time, doon sila dumadaan. Dumadaan na nga sila, hindi ko naman pinagbawal. Ang problema, yung mga sanga ng mangga, tapos yung iba, pinuputol, binabali. So, medyo nag-ano ako noon, sabi ko, ang ganda nga ng pakisama ko dito, pinapayagan ko siya ng dumaan. Kaya lang, yung ibang puno, pinapatay, yung mga sanga, pinuputol. So, tumawag ako ngayon sa Department of Agriculture ng La Union, sa region. Humingi ako ng konting, kasi wala naman akong saging talaga eh. Humingi ako ng suwi, yung sucker. Okay. Binigyan ako ng 350 na suckers. Which is saba lahat yun. Yung naman 350 na yun, tinanim ko na hindi siya pang negosyo ang ano ko. Kumbaga, para masaraduhan ko yung daan, hindi na daan-daanan ng mga tao. So, ang saba pala, it takes 11 to 12 months bago siya mamunga. So, nung namunga po yun, pero empleyado pa ako ng Coca-Cola, no? So, from time to time, pinupuntahan ko naman, pero wala sa isip ko na yun ay magiging part ng other source of income ko. So, nung unang namunga yun, nung hinarbis ko, hindi makarga ng isang kulong-kulong ko. Yung harvest mo? Harvest ko. Okay. So, wala sa akin, hindi naman negosyo talaga ang ano ko doon, purpose ko, para hindi nadaanan lang yung
Binigay ko sa mga kapatid ko kasi 16 nga kami. So, yung iba talagang binigyan ko din sila ng ano. Tapos nung pangalawa, ayan na, nasa ano na, 300 kilos. 300 kilos. So, binigay ko pa rin kasi nga wala pa akong idea na magbenta sa mangga kasi talagang Ang main business. Business ko. So, yun. Ito na yung pang-apat na harvest ko. Kasi weekly siya nagbibigay ng bunga. Pang-apat na harvest ko, 900 kilos. Ito na yung time na pumunta, kasi hindi naman namin kayang ubusin for consumption na yung 900 sa mga kapatid ko. Pumunta ako sa palengke. Nagtanong ako magkano yung wholesale o per kilo. Sabi nila, 25 po, Manong. Sabi sa akin. So, kinumpi ko, kung 25 Times 900. times na, 25,000 or 22,000 something. Malaki pala, sabi ko. Malaki pala, sabi ko. Pero doon din dumating yung time nung nakita nilang marami ng bunga ang saging ko. Nakatayo ang saging, alam niyo, walang bunga. Ninanakaw na. Ninanakaw na nun. Which is, nangihinayang ako kasi yung unang, last na binta ko sa unang binta ko sa palengke, naka 22,000 plus ako. Weekly yun. Weekly yun na nag-harvest ako. So sabi, malaki mong pera din pala ito. Yung 22,000 na yun, ilang kalahating hektarya? Isang Kalahating hektarya? hektarya lang yun. Kalahating Kalahating hektarya hektarya lang. lang po yun. Kasi yung iba, 22,000 a week? 1 hectare yung lupa, pero may mangga kasi kaya. Okay. Yun, so sabi ko, may malaki pala ang pera dito, sabi ko. So yun, binakurang ko na ngayon itong, kasi kinumpit ko yung isang buwan, maaari kong kumita ng 80,000 to 70,000. Per month? Per month. So bumili ako ng mga materials, binakurang ko yun. Alam niyo yung sa pagkabili ko ng lupa, in 3 years time, nakuha ko yung ROI niyo. Pati yung pinambili ng lupa, nabawi mo lahat. Nabawi ko nun. So yun yung time nung nakabili ako ulit ng Another lupa. parcel. Tinamnang ko ulit ng saging. Yung tatlong klase ulit. Hindi po, sa balang talaga. Sa balang. Sa balang. Sa tatlo ba, sir? Anong pinakamabili? Actually sa Lakatan, ngayon lang naman ako mag-aano yan. Okay. This year Bago yung Lakatan. Bago yung Lakatan. Ang maganda talaga, Saba. Saba. Ang Saba, less maintenance. Tapos, although medyo matagal mamunga, mas matagal siya, 12 to 14 months. Sa kaya magpupuso yan. So, yun. Ang maganda talaga yung Saba, pero followed by itong Latundan. Latundan. Si Lakatan, kaya lang tayo ng Lakatan kasi nakikita natin yung market value niya is mataas. Mataas. So, kung doon mo titignan kagad, sasabihin mo na malaki ang income. Pero in reality, hindi nila mapapantayan si Saba. Kasi ang Saba, base sa pag-aral ko sa mga paglilista ng mga gastos din, wala naman maintenance si Saba eh. Bagay mo ng abono yun, hindi, okay lang sa kanya eh. Okay lang sa kanya. Okay lang sa kanya. Pero si Lakatan, Kailangan niya. kailangan niya on a monthly basis dapat. Kaya mayroon akong mga schedule dyan, medyo lang pala. Na kailangan alagaan mo siya, pati yung sa watering niya. Sir, Kaya tour po tayo, sir. Okay. Abang So, dito mayroon akong portion dyan na konting Lakatan. Apo. Dito po. Yan. So, napapansin niyo dito, sir, no? Ang Lakatan dito, ang sagingan natin, siya? Hindi lang organic at saka synthetic fertilizer ang ko. Ayan, may mga animal manure. Kumbaga, lang. Andyan lang. siya, Kasi ito hindi naman ito na-process, parang puro pa yan na ng manok. Chicken dung yan kung titingnan natin. So habang hinihintay mag-decompose? Mag-decompose para kasi mainit po yan. Hindi siya pwede na direct application niya sa puno. Opo. Kasi nagsample ako dun sa Lakatan ko ng isang hilira na actual na yung pag-apply namin dun. Nanilaw po yung saging. Ito, Saba po ito, sir. Saba ito. Malaki eh. Ito, konti lang ang Lakatan dyan. 100 lang ang Lakatan dito. Ayan po, may Lakatan na bunga dito. Yung iba dito kasi yung malalaking bunga na, yung dagdaang bagyo, natumba. Maraming natumba. Marami po natumba. Kaya galing dito yung Department of Agriculture kahapon. Kahapon lang. Oo. Ito, natumba yung mga malalaking bunga. Ito, tinanim po ng summer yan, kaya medyo mahina ang
Yeah, ito po. Ito po siya, yung ano natin, lakatan. Kunti lang dito ang lakatan. So itong banana plantation mo, sir, ilang taon lang to? Last year lang po ito. Last year lang to? Last year lang po ito at tinanim ko ng June. June lang. Oh, June. May June. So ano ba ngayon? August. So tuloy-tuloy na yung Parang income. parang 14 years lang. Actually, ano na to, sir, halos lahat ng mother plant Opo. na-harvest ko na maliban sa saba. Kasi ang saba nga is 14 months. months bago magbigay ng bunga yan. 14 bago pa lang magbunga. Opo. Tapos ilang months yung bunga bago i-harvest? 3 months din po. 14, 15, 16, 17. Yun, opo. Tagal pala, no? Kaya wala pa akong, dadalaw pa lang yata na puno ang na-harvest ko. Tignan mo sir, meron din akong kambing. Oo. Ang purpose kasi ng kambing na yan, pag nagdi-deliving ako, sayang yung dahon, Kinakain nila. kinakain nila. Di ba? Yan o. So, kahit pa paano, wala tayong sayang. Tuwing kailan ka magdi-deliving, sir? Ang nakalagay doon sa deliving ko, schedule ko is quarterly, pero may nakalagay doon or as needed. Ibig sabihin, pagka may mga dilaw na o dahon na Tanggalin na tatanggalin na. Yan Ba't po. di mo binibenta yung dahon? Hindi po, may mga humihingir nito. Pinamimigay ko lang kasi mali. Wala rin nakita doon Oo, sa pero dahon. yung mga nagtitinda ng ano dito, malagkit. Saba, Pero yung ano dahon rin ng saba. kasama din, siyempre, may mga mas mahirap sa atin. So, madali na bagay. Makatulong ka ng ganong ano lang, Bagay. malaking bagay na yun sa kanila. Diba? Sa bagay, naiintindihan mo kung nanggaling ka rin Oo, doon. pinanggalingan ko yun eh. Ultimo damo nga, bibilhin ko dun sa pagkukulang ko ng ano, nung palay. Magdadamo kami para sa mga kambing namin, baka namin. Bibilin mo pa yan? Bibilhin ko pa yun noon. Kasi nga may mga, hindi mo naman pare-parehas ang tao na ano eh, okay ang ugali, di ba? Oo. So, yung iba pinagdadamo. So, kailangan bilhin mo dahil wala kang makain yung mga kambing mo. Lalo na pag puno ng palay yan, wala ka nang mapastulan, di ba? So matagal ka nang nagkakambing talaga, sir? Ay, Hilig mo hindi talaga naman to? po. Naano lang din sa akin yan nung parang nung nagsaging na ako, nanghihinayang na ako sa ano kasi. Kaya mo siya Oo, na binili yun. nagkagalaga ulit. On your early basis, pag may okasyon, hindi ka nabibili, di ba? May pang-okasyon ka na. Pang okasyon. At saka yung upa nung bantay mo dito, doon mo na kukunin sa ano. Sayang din eh, nandito siya, may steadying tao. Wala anong gagawin niya, di ba? Yan. So halos, 80% ng mother plant na-harvest ko ng bunga niyan. Tingnan nyo, marami nang pinag-harvest. Mother plant niyan, yung mga napag-harvestan na yan. Ito yung sinuunang tinanim, mga mother plant. Ito na yung mga Yan yung una. Ayan o. Yan. Nang-harvest ako dito ng 700 to 1,000 tons. Nung to. Pero paubos na kasi. Kaya ang susunod ngayon itong suhi o kaya yung follower na sinasabi nila. Pag itong follower ang namunga sir, times 3 o times 2 na yung aanihin mo. Talaga? Kasi tatlo eh. Dati isa pa lang. Di ba? Tinan mo yan. Kasi mamaya, itong tatlo sabay-sabay sabay-sabay na yan. Kung sakali may gap man yan, 1 month lang o So, weeks lang. Ang difference yung tinuturo kasi ng iba, mag-maintain ka lang ng isang follower. The rest, Opo. patayin mo. That is applicable sa lakatan. Lakatan. Oo. Kasi yung naging practice nila sa Davao, talagang isa lang ang binubuhay tapos pag nagpuso na may follower lang sila. Ng isa, oo. Pero mamaya explain ko rin sa inyo, doon sa lakatan ko talaga na hindi, nagtanggal man ako pero ang minimintin ko 3 hanggang 5. Talagang mas Kasi- marami kang mini-maintain. Kasi nga, pwede mo naman kunin sa pataba eh. Diba? I-augment mo. Oo. Kasi doon siguro sa kanila, siyempre, yung maintenance, siyempre pag medyo, ka, Tsaka commercial farm talaga yan Oo. na ganun ang ginawa ko. Pero study ko lang ngayon dito yun. Para Okay. experiment ko lang kung mag-click. Okay. Pero nakita ko naman doon sa mga puno ng saging, kung malalaki. Malalaki, parang puno nga ng saba yung lakatan ko. So ito sir sa bato. Latundan po ito. Latundan to. Andito yung mga saba. So ganun din ang latundan mo, 5 puno rin ang mini-maintain mo. Opo. Kaya tinito. Hindi pa ako nagbabawas. Wala pang binabawas Wala dito. pang binabawas. So meaning, pag namunga itong tatlo na to na follower, times 3 na yung doon sa Sa isang puno lang. isang puno lang na original. mother plant na tinatawag natin. Di ba? Mm. So, yan, Interesting. sa akin lang dahil sa may mga aburo tayo na supply din sa sa government. Opo. So, tinayo lang medyo baka matapilok po kayo. So ito po ang number 1 na ginagawa ko ito, yung maintenance ng
ano niya, kapaligiran niya dapat malinis. Butit walang ahas dito, sir. Dati may ano dito pero nung nalinisan ko na to, wala naman na. Ah, okay. Yan. Pag masukal sa dahon, Oo, nagkakaahas. kaya ako minimintin yung saha na tinatanggal kasi diyan Dyan siya nagstay. Oo, kasi 'di ba ito yung inakit ng mga palaka. Oo. 'Di ba ang pangunahing pagkain ng ahas mga palaka, I see. 'di ba? Kaya kailangan matatanggal mo lagi yung ano, yung saha. And then ito, explain ko to. Ito, yung mangga. Ito ang main line ng business ko, mangga. Dito kayo maman, sir. Dito pa lang papayaman. Sana po, sana po. Okay. Okay. So ito yung tinatawag na intercropping. Okay. Okay, so lahat ng na-acquire ko na maliit na o malaki man na lupa, may Mangga at saging. talaga. Mangga, Lagi. saging, oh. Kasi in 5 years time, ito kasi ang saging hanggang 5 to 7 years lang life cycle niyan eh. Ah, ganun. So, Magre-replant ka na kumbaga. tatanggalin mo na siya talaga. Tatanggalin mo siya kasi ang puno niya, yung ugat nasa ibabaw na lahat. Oh, I see. Kaya madaling matumba yan pag after 5 to 7 years. Yung puno. Yung puno. So, mamumunga pa naman, kaya lang malili na at saka medyo ano na prone na sa pagdating sa bagyo. Matutumba na yan. Dali na matumba. Oo. Kaya yun yung ano. So, pag ibig sabihin after 5 or 7 years, malaki na to, mamumunga na ito. Mamumunga na rin. So, hindi sayang yung panahon. Year 1, may harvest ka na. May harvest ka na. Habang hinihintay mo yung year 5. Oo, na mangga. Ng So, yun mangga. yun. So, Anong mangga po ito? kinalabaw po. Kinalabaw. Po. Ang kinalabaw... Sweet Elena? Hindi. Hindi po. Okay. Ang kinalabaw kasi ang number one na tinatangkiling natin kasi hindi lang sa local, pati sa export, kalabaw talaga ang 90% Kumusta hinahanap. export natin? Meron na? Buhay na ulit? Mayroon export pero hindi gaya noon na nasa 70% ang ano ng Pilipinas pero ngayon nasa 10 to 15% lang Percent lang. na papadala natin sa ibang bansa. Okay. Kasi unang-una is yung mga ibang bansa may mga mangga na ngayon. Oo nga. Pangalawa, nung dumating kasi yung sakit ng mangga na kore kong sinasabi na seed fly, Oo. talagang maliit ang production ng mangga natin. Oo. Less supply talaga tayo. So hindi tayo makapagpadala Oo. ng demand ng ibang country kasi wala tayong mangga nun. Oo. So yun yung time na naranasan ko rin ng nalugi ng 5 consecutive years. Wow. So malaking... Butit hindi ko umayaw kung 5 years ka nang nalulugi. May balahibong atay natin eh. Fighter tayo pagdating sa mangga eh. Alam niyo sir kung sa trabaho mayroon kang fixed income Oo. at doon ka lang aasa, Oo. mabubuhay ka pero Mali. Yun lang. Hanggang ganun lang. Doon lang. Yung mga luho mo, alam, bibili ka ng sakyan, paggawa ng bahay, o ano, wala na, nandun lang. So, iniisip ko talaga na kailangan ko mag-ingit sa business. Kasi nakikita ko na, supervisory ako, pero ito lang yung income ko. By the way, sir, ano yung work mo dati? Isa akong plant and warehouse operations supervisor sa Coca-Cola po. Opo. Coca-Cola. Sa planta, sir? Yes po. And then, Dito sa Pangasinan? sa Pangasinan po. Sa Kalasyaw? Kalasyaw. And then, nung nag-retire ako, napunta naman ako ng warehouse. Oo. So, warehouse, ang last na destino ko sa Ordanita. Dito rin lang sa Pangasinan. So, yun. So, doon, maganda ang pasweldo, pero gaya ng sabi ko kanina, kung aasa ka sa isang source of income, hanggang doon ka lang. Hanggang doon ka lang. Baka makapagpaaral ka nga, pero wala ka pang bahay. Either hindi ka makapagpaaral, pero nakapagpatayo ka ng bahay, pero hindi ka lakihan. Tinatamaan ako doon. Nakapag-aaral pero walang bahay. Nakita ko yan sa mga kasamahan ko, sa mga boss ko. Mas malaki ang sweldo sa akin, pero nagre-renta pa. Pero ako, kahit pa paano, may sarili na akong mga sakyan, bahay, may lupa, kahit pa paano. Pero bago ko marating po yun, sir, gaya ng sabi ko kanina, 16 kami magkakapatid. Pang-anim po ako. 8 babae, 8 lalaki. Kanya-kanya kaming diskarte na mag-aral. Okay. Kung wala kang gas, wala kang, hindi ka talaga hindi ka kapag-aral. So, anong tinapos mo, sir? pasalamat po ako sa McDonald's kay Ma'am Carol. Kay Ma'am Carol may Sa McDonald's. Anong branch to? Dito sa McDonald's Dagupan. Dahil Dagupan. nagtrabaho ka doon, Nagtrabaho ako doon hanggang sumraduate ako. Gumraduate ako ng service crew. Service crew. Service crew ako doon ng almost 4 years. Sir, ang dami kong kakilala na nagmamakdo nung college, pero anyayaman ngayon. Sila lang siguro. Actually, lahat ng mga kasamahan kong working student,
magaganda rin talaga ang buhay nila. May kabatch ako na nagmamakdo noon. Ngayon, more than 100 employees, several businesses. Oo. Meron isa na nagma-McDonald din. May ari siya ng hotel sa Makati. Oo. Ganon. Pero ang Mga ultimate goal batch ko ko rin, yan na nagmamakdo nung college. Ikaw din, di ba? Nag-choking ka. Chowking. Kaya hindi ako yumaman kasi chowking. diba nakapag-chow ka na nun, sir? So, balik tayo doon, no? So, Yes, sir. napakabait sa akin ni Ma'am Carol, yung may-ari ng McDo kasi yung mga iba, after 6 months o 1 year, nalilio. Aha. Pero marami rin kaming, natulungan niya talaga dahil So, pinipili niya. Oo. Yun yung time na sir, talagang twice a day lang ko kumakain, 4 years. Talaga, sir. Kasi pagpasok ko ng store sa McDo, doon lang ako kakain. Paglabas ko din, itik-tik ko na yung yung pagkain ko na Iuwi mo na. iuwi ko na. Yun yung kakainin ko ng madaling araw bago pumasok sa school. So twice a day lang ko kumakain noon. Wow. Sa Dito di- sa Mangaldan nakatira nun. Sa Kalasyaw. Sa Kalasyaw ka nakatira. Pero nagbo-board ako ng Dagupan noon. Ang school mo sa Dagupan. Sa Dagupan. So ang pamasahe kasi noon hindi na kaya ng parents ko. Tapos yung traveling mo pa, lugi ka na sa oras kasi may trabaho kailangan. On time nandun ka sa nakapansin ka na kaagad kung alas 3 ang pasok mo ng hapon. Dapat. Ibig mo sabihin, sir, the whole time na nag-college ka, nasa McDo ka? Yes po. Diretso po ako noon. Pero na rin noon, kasi nga gaya ng sabi ng business-minded ako, nag-part-time ako sa Avon. Nagbibinta ko ng mga panty, mga sa Talaga, sir? Oo. Direct selling? Hindi ako nahiya na Para yan, dala-dala mo yung brochure na panty ka na. Dala ko yung mga bra, ganun ka. Tapos sino binibenta mo? Classmate mo? Classmate ko sa office mate ko. Kahit nasa office na ako, dala-dala ko pa rin yun. Hindi ako nahiya na Kasi yun Sir, yung... dito ko konti. Yun yung mga kasangga ko during nag-aaral ko na kahit pa paano may income. Di ba? Yun. So, Nakatulong din yun. Nakatulong din yun. Hindi ko kinahihiya na yung iba kasi pag alam nilang pang gamit ng babae, may hiya yan. Oo. Pero ako parang very proud pa nga ako dahil marami pa akong namimit ng mga magagandang babae nun, di ba? Di alam mo na lahat ng classmate mo, anong size na obra nila. Pakita mo lang dun sa alam ko na size nito. Hindi naman. Joke lang, no? Pero ganoon talaga ang buhay. Kailangan makibaka ka, hindi yung sabi nga sa UFC, mas magandang mamatay na makipaglaban kaysa mamatay sa gutom ng mga UFC fighter, di ba? Maganda nung yung sabi nung isang UFC fighter na mas maganda pa tong mamatay na lumalaban kaysa yung mamatay na hindi lumalaban. Mamatay daw sa gutom na hindi lumalaban, di ba? Tama yung sabi nung UFC fighter na yun. Maganda yun. Wow. Yung sinabi niya, di ba? So, ganun tayo. So, ilang years mo tinapos ang college mo? 5 working years. student ka? 5 years. Engineering ka ba, sir? Hindi po, sir. Actually, ang focus ko talaga nun, work ko, hindi yung pag-aaral ko. Hindi pag-aaral. Bakit kanyo? Oh. Pag tinanggal ako ng McDo, pati yung pag-aaral ko, wala. Wow, iba ha? Sabi ko nun, kahit 75, 76 ng grade ko, basta may diploma lang ako. Okay na yan. Okay na yun. Unlike nung elementary honor student, kasama rin ako sa mga nakakapagsabit din ako ng mga ribbon ko noon. Pero nung college talaga, basta ang goal ko makapagtapos kahit 75 flat o 76 lang yung grades ko. Okay lang. Sabi ko, diskarte na yan mamaya. So yun, awa ng Diyos. Natapos ko yung 4 years ko na 5 taon. Dahil nga, tayo, unit lang. Hindi ka maka-full load. Hindi full load eh. Pero anong course mo, sir? Computer science. Computer okay. science, which is dati, dapat, ang plano ko talaga kasi maging sundalo eh. Kaya sundalo talagang ang mga parents natin takot sa baril no. Alam mo, inusinta yung mga natin. Takot sila noon. No? So, nag-ship ako. Actually, kumuha rin ako ng 1 year lang din. Nag-ship na ako ng doon. Nagkasakit kasi ako noon dahil siguro hindi kaya ng katawan mo yung mga physical na sa training sa field. Kaya napunta ako ng computer science. Yun yung tinapos ko na Although hindi man ako kagalingan pero pagdating sa diskarte siguro kung may number 1 baka number 10 din ako siguro sa diskarte sa buhay. Sabi nila, sir, mas magagaling dumiskarte yung mga hindi top sa klase. Totoo yun. Base sa akin
Oo. Yung mga kaklase ko ng mga matatalino, Oo. ang target kasi kaagad nila yung malaking sweldo eh. Yun ang So, gusto nila. yung gustong-gusto Kasi nila. nga, matalino Matalino sila. sila. Oo. Oo. Pero supervisor na ako sila, wala pa silang trabaho. Oo. 'Di ba? Pinakita ko yung grades ko naman sa kumpanya, 75, 77, pero kinuha ko. Oo. Dahil doon sa experience ko sa McDonald's. Yun ang pinagbasehan nila. Ayun ang pinagbasihan lamang siguro. And then, on a yearly basis, meron tayong performance na ginagawa. This is excellent na naman yung natin, na-achieve natin. So may mga offer din sa akin na promotion, pero hanggang doon lang talaga ako. Kasi may nagninegosyo Gusto na ako. mong, nagninegosyo ko na. So, nung Na-engage nag-work ka, ano nang negosyo mo nun, sir? Nag-engage na ako sa mangga. Mangga na. Mangga. Si tatay kasi noon, nagbibinta rin ng mangga. Mangga rin talaga ang nila, no? Pero mali lang, bangki-bangkita lang. Pero pagdating ng wala ng mangga, wala na rin pera. So, nakita mo yung potential ng mangga? Nakita ko yung potential ng mangga. Nung sumildo ako, sabi ko kay ma'am kanina, unang sweldo ko, alam mo naman tayong mga laki, unang sweldo, Sabado night. Sabado night. Gimik. Oo. Ako, dumanas ako sa matinding hirap. Kaya naging manipakhiwa ko. Boxing hero tayo. Ibig sabihin, pag may Sabado night, so lakad ng barkada, kung ang sweldo mo is 5,000, kailangan 500 lang ikarga mo sa wallet mo. Para pagdating sa pasubuhan sa gastos, alam mo, yun lang. natin. Yun lang pwede mo mo. iambag mo. Diba? So, kasi ang iniisip ko yung pindanaanan kong hirap na ayaw ko ngayon na padana sa mga anak ko. Tignan mo ngayon, 4 ang anak ko, pero nagkakandara pa rin ako na Yung kambal ko, 7 years old pa lang yung mga medyo matinding labanan pa yung dadanasin natin bago makapagkulihi yun. So, yun, tawag nito. Para-paraan din lang kung paano mo sila, Kaya ako, talaga, nagsisikap mo yun dahil mahirap yung hahanapin mo pa yung pamasahe niya lang ngayong araw bago ka gumalaw. Ayaw ko nung ganun. Dapat ahead of time. Nakatabi na yan. Oo, nakatabi na yan, di ba? So, kaya nga siguro perfect ang pangalan ko dahil, di ba? Nag-match siya, And actually, dito tayo sa banda rito. Yun yung gusto kong i-share sa mga kabataan na porket wala lang pera is ginagawa na ng dahilan para hindi na mag-aral. Which is marami pang dahilan para makapagtapos sila. Hindi yung hanggang doon na, patay na yung kinabukasan nila dahil ang sinisisi nila, yung parents nila dahil nga walang pera. Kaya nalululong sila sa droga, sa barkada. Kaya yun, napapariwara ang buhay ng mga kabataan ngayon. So dapat talaga mayroong mga tulad nito, yung maparating natin sa kanila na ang buhay, hindi lang nakatali yan kung gagalaw ka talaga. Diba? Sir, may nakita ako. Ito na, yung nakatungkod mo. Yes po. So, ito ba atong saging to? Latundan po ito. Latundan. Ang lalaki rin pala ng latundan. Malaki ang latundan. Gaya ng sabi ko kasi puno ng mga fertilizer yan. Oh, I see. Bukod sa, tawag ito yung, man yun, meron pa tayong, ibang synthetic na fertilizer like triple protein, urea. Okay. So, itong latundan mo, sir, okay, nakatukod ka rin. Okay. Ano naman ang style mo ng pagtutukod? Kailangan nakakontra ka dun sa So, ganun niya. pagbagsak niya. Yung weight niya. Weight niya. Yun ang kukontrahin mo. Kukontrahin mo. Pero So, paano mo siya inaano? Mayroong, talaga, parang mayroong naka-liter yun na, dyan, na sasangga. Yung kawayan na mismo, Kawayan na mismo. may letter yun na siya. Oo, ayan. Parang may sasalo na sa Sasangga kanya. sa kanya. Tutusok sa bado yan ng konti. Opo. Okay lang yan, hindi Okay yan lang yan, masasaktan. Pero iba yung sistema ko sa lakatan. Ang lakatan, bukod sa nakatalo yung bunga sa puno, itong mismong body niya, mamaya makikita natin pag nandun tayo sa lakatan. So, ito ay latundan. Latundan ito. Latundan. Dito Sir, yung saba. sabi mo kanina, yung pinag-usapan natin, di ba, balik tayo dun sa tatlong saging, no? Opo. Yung saba, lakatan, at latundan. Ito na yung tatlong pinaka may value sa market. Opo. Sabi mo, walang tatalo sa saba in terms of income. Pero mas mabagal siya kasi ilang months, parang 16, 17 months ang bagong ma-harvest, no? Mula dun sa suwi. Itong latundan, sir, ano naman ang bentahin ng latundan? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct,
Inspire, succeed.